bago tayo sa estudyante niyan. Bakit sinabi mo kanina na ang pangalan sa pangalang descriptive name na Catholic, si Santo Ignacio, sabi mo kanina. Ngayon, tinanong kita, sino may sabi niyan? Ngayon, binawi mo rin na hindi pala pinangalanan yun. Wala binawi. Mr. Kizel, wala akong binawi. Wala akong binawi. Hindi mo lang maintindihan yung sagot ko. Diba? Sinabi ko kanina, hindi nga pinangalanan. Pero yung word na Catholic, ginamit na po sa 1st, 2nd, and 3rd century by a profession of the creed. Yan po yung point ko po eh. Okay. Hindi nyo maintindihan yung sagot ko eh. So, yung term na ginamit doon sa creed, yan yung description ng iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung punto doon. And officially adopted as name, yung tinatawag na One Holy Catholic and Apostolic Church, kasi nandyan ang dami-dami na po mga squatters eh. So, yan na po yun. One Holy Catholic and Apostolic Church. Wala pa akong binawi ha. In-explain ko po yung tinatawag na kinaklaro ko po yung tinatawag na mga terms na ginagamit ko rito. Yeah, sabi mo kanina, di ba? Na yung word Catholic pala, descriptive pala yan. Descriptive name lang sa iglesia nyo. Diba? For the first 1,000 years nga, yan nga po sinabi ko na, for the first 1,000 years, kasi no need po kasi sa kanila yung official name eh. Mr. Kizel, no need po kasi sa kanila yung official name. Bakit po? Kasi for the first 1,000 years, iisa lang yung Iglesia Kristiyana. At yung iglesia yan, ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala na pong iba. Kaya na, okay. Sinong may sabi ni San Ignacio doon sa kanya na ito ay pangalang Catholic descriptive name? Sinong may sabi sa kanya yan? Okay, actually, pag sinabi po kasi descriptive name, it refers to the nature of the church. And remember, nang sinabi ni San Ignacio na Katolikos or Katahulos, ang kalooban po ng Panginoong Jesucristo po yung binabanggit po niya. Bakit po? Kasi sabi niya yung letter to the Smyrnians, kung saan yung obispo, nandyan yung Iglesia Katolika. Bakit po? Kasi kalooban ng Panginoong Jesucristo na itong iglesia ito dapat Katolika. St. Matthew chapter 28 verse 20 at 19 to 20, humayo kayo sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Romans chapter 1 verse 7 to 8, ang iglesyang ito lumaganap sa buong mundo. So ibig sabihin, for the 1st century AD, yung essence ng pagkakatoliko na binanggit ni St. Ignatius, siya lang yung gumawa ng formula, pero ang esensya ng doktrina, esensya ng tinatawag na pangalang ito, nandyan na po sa Biblia at sinabi ito ng mga apostol. Next question. Wala signal, bro. Sige po, next question po, sir. Mali kong tanong, bro, kasi hindi mo nasagot, bro. Sino nga nagsabi sa kanya, bro, na that name is descriptive name? Sino nagturo sa kanya yan? Sinabi ko na po nga sa inyo kanina eh. No need na sabihin na. Ignacio, dapat Katolikos yung sabihin mo. Hindi. Formula po kasi yung Katolikos eh. Na nagre-refer sa objective ni Kristo at ng mga apostol na ipalaganap sa buong mundo. So ibig sabihin, ang ginawa lang po niya, formula na ito, katanggelitay in holotokosmo, Romans chapter 1 verse 7 to 8. So katahulos or Katolikos. So, siya po yung unang gumamit ng term, pinakaunang gumamit ng term na tumutukoy po siya sa kalooban ni Kristo at saka yung ginawa ng mga apostol na dapat ang iglesia laganap sa buong mundo.